What's up mga ka-Wildy Boy? Isang pinagpalang araw, tanghali, gabi. Nasaan man kayong panig ng mundo. At I hope nasa mabuti kayong kalagayan mga kabayan ha. Pero na akong gustong i-emphasize sa lahat ng mga kabayan natin na nagko-comment regarding nagpapaasa raw ako ng mga job seekers. Kesyo hindi raw totoo yung pinopost ko. Kesyo nagpapa-views lang ako. So let's make the long story short mga kabayan ha. Sa mga bago pa lang sa akin channel or sa mga dati nang sumusubaybay sa akin, so noon pa lang job opportunities na talaga yung aking content. So nagsimula ako sa mga job opportunities ng butchers bound to Canada. Hindi lang bound to Canada, bound to UK, Australia, New Zealand. Nagbibigay ako ng mga tips, ideas kung paano sila makapagtrabaho doon. Pero yung pinaka pinopromote ko na country ay yung Canada. Nakapag-Canada ako dahil ako isang skilled worker, specifically isa akong butcher sa Pilipinas. So nagbibigay ako ng mga ideas kung ano yung experience na dapat i-provide, mga documents at mga agencies na dapat applyan. At syempre yung agencies na pinopromote ko, no placement fee, no processing fee, manpower pooling only. Ganun rin naman yung mga nakalist bound to UK, Australia, New Zealand. Patunay na dyan yung mga past videos ko. So masabi ko lang sa ating mga kabayan, wala akong sinasabi na walang paghigpit, na walang umiiral na bagong policy, at hindi ko sinasabi daw na walang napapauwi. Sa mga past videos ko, na-share ko na nga yan, nagawan ko na nga ng content yan eh. So maaaring yung mga nagko-comment, yung iba harsh comment na nga eh. Ang gusto pa nila, bigyan ko ng approval. So isang topic pa yan, set aside na natin yan. Doon muna tayo sa topic about pinapaasa ko ba. Una sa lahat, wala akong sinasabi na sigurado yan. Okay? Lagi akong may sinasabi before the end of the video, mapa shorts man yan or mapa sa aking YouTube contents. Lagi kong sinasabi, meron akong payo, subukan nyo lahat ng mga pamamaraan, mga possibilities para mas magkaroon kayo ng chance na makapagtrabaho hindi lang bound to Canada, mapa UK, Australia or New Zealand or kung saan mang panig ng mundo nyo gusto makapunta. So ganun lang. About legit agencies, maraming natanong kung yan ba ay legit. Guys, nandyan na yung information. So may cellphone kayo, pwede nyo i-google, pwede nyo tignan sa Facebook. Sinasabi ko naman sa mga videos ko, go to their Facebook page and tignan nyo yung mga detalye about job opportunities. So ganun lang. Kung nagpapaviews ako mga ka-Wildy Boy, wala tayong magagawa. Kasi kapag in-upload natin mapabagong content creator or matagal ng content creator, lahat yan ay pinapanood. Isang views or million views pa rin ang tawag doon. So wala tayong magagawa kasi in-upload mo sa social media, not unless hindi mo ipapublic. Bakit ko ipinapublic? Kasi nga para magkaroon ng information yung iba nating kababayan na hindi nakakaalam. Hindi naman lahat ay nakakaalam. Hindi naman nangangahulugan na sila ay degree holder, hindi nangangahulugan na sila college level, is may idea na agad sila. Hindi lahat. So ganun lang, especially sa mga nagsisimula pa lang. Ang akin lang, nagbibigay ako ng mga legit information para makatulong sa ating mga kabayan na wala akong hinihinging kapalit. So nag-e-effort ako gumawa ng content, nag-e-effort ako mag-research para maibahagi ko sa inyo yung mga pamamaraan na maaaring ninyong subukan. So ganun lang mga ka-Wildy Boy. Huwag kayong negative. Ngayon kung hindi nyo gusto yung content ko, skip nyo or i-block nyo agad ako. Ganun lang yun kung naalibad-barang kayo. And then ang payo ko lang sa inyo, gumawa kayo ng content na makakatulong sa kapwa natin. Magbigay kayo ng mga information. Huwag puro toxic mindset ang gusto nyo iparating. Ngayon kapag sinabi natin may mga napapauwi, hindi naman nangangahulugan na lahat ay hindi na makakarating dito. So ang bagong policy ni Canada, naghihigpit sila, nagbabawas. Pero hindi nagsasabi na ipinagbabawal lang pag-a-apply. Patunay na dyan yung mga job opportunities sa mga agencies in the Philippines. Ang mga job posting ba sa Job Bank Canada ay hindi legit? Lagi kong sinasabi lang sa mga nagbibigay ng mga negative comments na nag-i-scam daw ako, na hindi totoo, na hindi raw legit, pa-views. Sabi ko, show proof. Bakit wala kayong maibigay? Ibig sabihin na ikisaw-saw lang kayo. So ganun yan mga kabayan eh. Kung naialibadbaran kayo at wala rin naman kayong maibigay na tulong sa kapwa natin, kung magbibigay lang rin naman kayo ng mga discouragement, mag TikTok na lang kayo mga kabayan na, or gumawa na lang kayo ng ibang mga pagkakaabalahan ninyo. Kasi yung akin,
bibigay ako ng idea. So hindi man yan makatulong for now, but along the way makakatulong yan. So job opportunities bound to Canada. Ano bang kailangan? Ang pinopromote ko, become a skilled worker. Number 1 na pinopromote ko, become a butcher in the Philippines. Ano pa bang skill ang in demand sa Canada? May Google, may cellphone ka, i-type mo doon. Lahat naman ngayon ay basic mga kauliboy. Nabubuhay na tayo sa modern technology mga kabayan. Hindi na natin dapat laging tatanungin ng paulit-ulit. Nakalagay na sa video yung instructions or yung mga detalye. Pag nagpo-post ako ng mga videos ko sa Reels, sa aking YouTube channel, nandun na yung detalye. And meron pang link sa aking YouTube channel sa description about additional videos. So kinakailangan yung panoorin, unawain, ganun lang mga kabayan. Marami pa rin nagko-comment how to apply, patulong, interested. Walang mangyayari mga kauliboy kung ganun palagi ang inyong comment. So dapat meron kayong gagawing hakbang. Ganun lang. Huwag tayong laging negatibo. Hindi ko naman sinasabi na puro lang positive ang mangyayari. Neutral din ako mga kauliboy. Sinasabi ko rin sa inyo, marami ako mga videos about totoong pangyayari sa Canada. Lahat ay binabalansi ko. Ang akin lang, ayoko kayong mawalan ng chance kung kayo ay nangangarap makapagtrabaho dito. Kasi hindi na natin ma-reverse yung policy. Yan na yan. Kumbaga, pinatupad na ni Prime Minister Trudeau yan. Wala tayong magagawa dyan. Kasi kailangan nilang bawasan ang volume ng mga temporary foreign workers. So maraming apektado as long as hindi pa kayo permanent resident, apektado. So ganun lang. Pero hindi nangangahulugan na may umiiral na bagong policy ay ikaw ay mawawalan na ng pag-asa. Yun ang nga lang yung pinangahawakan natin mga kauliboy, yung pagkakaroon ng pag-asa para magpatuloy. So it's up to you pa rin mga kabayan. Again, hindi ko kayo pinipwersa na makinig sa akin, manood sa mga videos ko, i-like nyo yung videos ko, i-share. Hindi ko kayo pinipwersa. Inabahagi ko lang yan para magkaroon kayo ng idea. So ganun lang mga kauliboy. Ayok na unawaan nyo yan. Okay mga kauliboy, dumako naman tayo dun sa nagsabi sa akin na bigyan ko ng assurance. Take note mga kabayan ha, kahit sino sa atin, mag-iisip muna kung tayo ay magbibigay ng ganung words sa mga job seekers. Kahit ikaw ay taga-agency, ikaw ay employer, hindi mo agad sasabihin na sigurado ma-hire yung isang applicant. Why? Kinakailangan niyo muna mag-undergo ng mga process. Siyempre mag-a-apply ka, kinakailangan mong i-provide yung mga documents, magme-medical ka, and then magpapa-approve ka ng visa, then marami ka pang mga ipoprovide ng mga supporting documents just in case hanapan ka. And take note ha, sa pag-apply mga kauliboy, walang sigurado. So laging 50-50 yan habang nandun pa kayo sa stage ng nag-a-apply ka pa lang. So maaring sigurado na yan kung ikaw ay nakapasa na sa medical, nakapasa ka na sa na-approvehan yung visa mo, nakapagpidos ka na, hinihintay mo na lang yung flight schedule. Pero take note mga kauliboy, may mga instances pa rin na napupurnada yung deployment. So ano yung mga pangyayaring katulad ng sinasabi ko? May mga pangyayari na hindi naasahan tulad ng aksidente. So meron ka ng flight schedule pero na-aksidente ka. So anong mangyayari? Mare-reschedule ang iyong flight. So ganun lang. And it depends upon kung gaano ka bigat yung damage na nangyari sa'yo. So mahirap magbigay ng assurance mga kauliboy. Habang nag-a-apply tayo, habang tayo ay nangangarap, kinakailangan natin magpatuloy. Kinakailangan natin subukan yung iba't ibang mga pamamaraan. So ganun lang. Tapos galit na galit sa akin, sasabihan mo pa tanga ako. Yan tuloy, na-replyan kita na mas tanga ka. Honestly, ayoko kayong i-highlight mga kauliboy, ayoko kayong pahiyain, pero sa totoo lang, kayo yung nagpapaya sa sarili nyo eh. Kasi mga mature na tayo, mga adults na tayo eh. Kung ayaw nyo sa mga videos na informative, gumawa kayo ng sarili ninyong video na makakatulong. Kung sa tingin niyo marami napapauwi at hindi na makakarating ang iba nating kababayan, gawan niyo ng content. Kailangan meron kayong proof. Ako yung unang-unang magko-comment diyan sa vlog mo or diyan sa content mo. Problema sa ating mga kababayan, hindi naman lahat mahilig makisawsaw. Pero pag tanungin mo kung may mga proof ba, walang masabi, walang may pakita. Kasi nga sawsaw lang. Alam niyo ba mga kabayan, kahit wala kayong ibigay na financial support, napakalaking tulong na yun makapagbigay ka ng motivation, inspiration sa kababayan natin. Isang salita lang na makapagbigay ng motivation sa isa nating kababayan,
malaking ano na yan, kumbaga hakbang na yan para gumawa siya ng paraan para ituloy niya yung kanyang pangarap. Ngayon, kung sa tingin niyo hindi nakakatulong yung mga videos ko, gaya ng sinabi ko kanina, gawa kayo ng mga videos niyo na informative and unfollow me and i-block niyo ako ng tuluyan. Ganun lang, hindi niyo pahirapan yung sarili niyo. Anyways, hindi tayo negative dito mga kuliboy. In-emphasize ko lang yung mga dapat i-emphasize. Again, like kung sinasabi sa inyo, kung kayo may pangarap, kinakailangan nyo lang magpatuloy at gagawa kayo ng paraan. May tiwala ka sa sarili, sa may kapal at sa proseso. So ganun lang. Ingat palagi mga kabayan. And kung sakasakali nagustuhan yung video na ito, don't forget to give a thumbs up. At kung bago pa lang kayo sa aking channel, huwag nyo kalimutan mag-subscribe and click yung notification bell. So ganun lang mga ka-Wildy Boy, pasensya na kayo sa boses ko kasi meron akong ubo, tsaka medyo nilalagmit ako ng konti, pero totoo lang, kailangan ko pa rin pumasok hanggat kaya pang tumayo mga ka-Wildy Boy. Ganito ang buhay sa ibang panig ng mundo, Canada, Australia, New Zealand, UK, kahit saan mang panig ng mundo, kinakailangan mo pa rin magbanat ng mundo kahit may nararamdaman ka, kasi nga sayang yung oras na kinikita dito. Dahil kasi dito ay may bayad, honestly, bawat galaw mo dito, kaya napakalaga ng trabaho dito. So yun, kung sakasakali nagustuhan yung video na ito, don't forget to give a thumbs up. At kung bago ka pa lang sa akin channel, huwag mo kalimutan mag-subscribe and click mo notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong job opportunities W-Boy Butcher na akin upload. So yun, ingat palagi. Kung meron kayong katanungan, lapag nyo lang dyan sa ating comment section and pakishare na rin ang video na ito para makarating din sa mga kabayan. Keep safe and see you on my next video. Bye bye mga Wildy Boy.